Muli po ay isang magandang araw o magandang gabi man, mga kapatid at mga kalahi. Nagbabalik po ang ating programang ang pagsisiyasat. Sa nagdaang episode po natin ay pinaliwanag ko sa inyo sa ilang sandali ang may kinalaman sa salitang pagsisiyasat upang maunawaan ng marami ng sino man kung ano ang kahulugan ng gawaing ito. Kaya po, mga kapatid, mga kalahi, magpapatuloy po tayo at meron tayong nabanggit na mga pangyayaring nagaganap sa iba't ibang mga sekta, iglesia at pananampalataya na kadalasan ay naghahatid ng hindi pagkaunawa sa mga ipinangangaral at naghahatid din ng panganib at kapahamakan sa sino mang magkamali na tumanggap ng mga katulad ng mga hidwang pananampalataya. At sa sandali pong ito, pagpapauna ko po sa inyo, ihanda ninyo ang inyong sarili. Sapagkat patuloy po yung ating pagsisiyasat, na ang layunin ng pagsisiyasat na ito ay imulat ang kaisipan, ang mga mata ng kaisipan ng mga iba upang maunawaan kung ano ba talaga ang kahulugan ng tunay na pananampalataya. At sa ating pong pagpapatuloy, tatalakayin po natin ang isang pangyayaring naganap na hindi maiiwasang hindi pag-usapan pagkat nakataya dito ang maraming kaluluwa ng mga taong naihatid sa kapahamakan. Ito po ay titingnan po natin at ipakikita ko po sa inyo kung ano yung paksang atin pong tatalakayin. May kinalaman po ito sa ADDMCGI ni Ginoong Eli Soriano. Ihanda po ninyo ang inyong puso at ang inyong kalooban sa inyong matutuklasan. Magigimbal kayo, kikilabutan po kayo. Tatapat kailangan at dapat ito ay pag-usapan pagkat nakataya ang maraming kaluluwa sa kapahamakan kung hindi ito magkakaroon ng pagbabago. Nais ko pong ipakita sa inyo at basahin po ninyo kung ano itong nakalarawan. Ano ang sinasabi? Sabay-sabay tayong huhukuman, kasali si Satanas. Brother Eli Soriano. Di po ba? Yan po yung ating paksa ngayon. Inisip ko po na pag-aaralan natin ito dahil ito yung tungkulin ng lahat at bawat isang nangangaral ng salita ng Diyos. Ipahayag ang katotohanan at kung matuklasan ang katotohanan, iwanan po ang mga hidwang pananampalataya, bunga ng mga maling kaaralan. Nasumpungan po natin yung salitang sabay-sabay tayong huhukuman, kasali si Satanas. Bakit? Ganito ang naging pahayag ni Ginoong Eli Soriano. Ipinatutungkol po natin ito higit sa lahat ay sa mga naging kaanib ng iglesyang kanyang pinamunuan. Dapat pong maunawaan ng lahat at bawat isa ang katotohanan upang hanggang maaga at maaari pa ay maibalik po kayo sa tamang kaalaman at pananampalataya sa ikaliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano ba yung hukuman? Sabay-sabay tayong huhukuman. Ang ibig sabihin nito ay hukuman ng Diyos yan. Sa hukuman ng Diyos. Sapagkat walang maaaring makahatol sa sino man gaya halimbawa ni Satanas maliban ang ating Panginoong Diyos. At sa paghatol kay Satanas meron siyang makakasama. Meron siyang kasama. At ito yung gaya ng ipinahayag ni Ginoong Eli Soriano. Sabay-sabay tayo. Sino yung katayo? Lahat ng mga miyembro at kaanib. At kung bumibilang man ng milyon-milyon, sinasabi nga nila, milyon-milyon ng ADDMCGI, ibig sabihin, milyon-milyon ang kinaladkad ni Eli Soriano sa hukuman upang hatulan ng Diyos kasama si Satanas. Ngayon, ang pag-aaralan po natin ay ito. Sapagkat ang hukuman, dito po nililitis
Alam natin yung hukuman dito sa lupa. Ganon din halos ang hukuman ng Diyos. Kung sino yung mga nagkasala, haharap sa hukuman, lilitisin ayon sa kanilang naging pagkakasala at hahatulan batay sa bigat ng kasalanang kanilang mga ginawa. Yun po yung katotohanang ating pong mababasa ngayon. Ang tanong ay ganito, sino yung hahatol? Sino yung hahatol sa hukuman ng Diyos? Nakasama, gaya ng ating pong nakita sa larawan, si Satanas, kasama si Eli Soriano, kasama ang kanyang mga miyembro, sapagkat yung kanyang katayo, yung sabay-sabay tayong huhukuman, ay walang iba kung hindi yung kanyang mga kaanib. Hindi niya po pwedeng isama yung hindi niya miyembro, hindi papayag, hindi sasama sa kanila. Ngayon ang tanong natin ay ito, sino ang huhukom sa kanila? Diyan po tayo magsisimula at tunghayan natin ang sinasabi sa Aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 19 at ang bersikulo ay 28. Ganito po ang ating masusumpungan. Pakinggan ninyo, mga kapatid, mga kalahi. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nangagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ni Israel. Makita po niyo, alin yung magsisihukom dyan? Ang huhukom dyan, kauna-unahang hukom. Pinakamataas na hukom ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Pero meron siyang kasama. Meron siyang binanggit na kasama. Kayo naman, ang sabi niya na nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, kayo man ay magsisiupo at hahatulan ang 12 angka ni Israel. Ibig po sabihin, ang mga tao ng Diyos, yung pong lahi ng Diyos na yan, hindi po sila huhukuman. Sila ang huhukom. Sila ang maglilitis, sila ang hahatol sa gaya ng 12 angka ni Israel at gaya nung sinasabi ni Ginoong Eli Soriano, lahat ng kanyang mga kaanib, lahat ng kanyang miyembro, kasama si Satanas sa paghatol sa kanila. Ngayon, ang tanong ay ito, mga kapatid at mga kalahi, ano ba yung lahing binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo? Sumunod kayo sa pagbabagong lahi. Kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, kayo ay luluklok sa hukuman upang hatulan ang anak ni Israel. Meron po tayong babasahin upang tuklasin natin yung sinatawag na lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa Gawa, Kapitulo 18, versikulo 28 at 29 ay ganito. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao, na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong mga sariling mga manunula, sapagkat kayo'y lahi ng Diyos, sapagkat tayo namay sa kaniyang lahi. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi nararapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto at ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Alin yung binabanggit ng Panginoong Kristong lahi? Nagsisunod sa Kanya sa pagbabagong lahi. Yung pong lahi ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng lahi ng Diyos? Yung po yung mga anak ng Diyos. Marami tayong mapag-uusapan sa mga susunod. Alin ba yung tunay na lahi ng Diyos, yung anak ng Diyos, na nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang buhay sapagkat sila ay naging lahi ng ating Panginoong Diyos. At kung ang magsisihukom at magsisihatol ay yung pong lahi ng Diyos, hindi sila kasama sa hahatulan. Sila yung huhukom, sila yung maglilitis, sila yung hahatol. Malinaw po. Ngayon, patuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol at may kinalaman sa buhay ng mga taong huhukuman ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong natin ay ganito. Ano po, mga kapatid at mga kalahi, sino yung huhukuman? Yung huhukuman, tiyakin nga po natin, yung huhukuman, yung hahatulan,
ng mga anak ng Diyos, ng mga lahi ng Diyos sa makatwid bagay. Yung mga binanggit ng ating Panginoon Kristo, luluklok, uupo nakasama niya para sa paghatol. Ganito po ang ating mababasa kung alin itong mga hahatulan na ito. Tunghayan po natin ang 1 Korinto, ang kapitulo ay 6 at ang versikulo ay 2 hanggang 3. Pakinggan po nyo. At sabi ko nga sa inyo, lagi pong kapanapanabik ang mga paksang ating tinatalakay. Hindi ninyo narinig kailanman na kanilang ipinangaral ito, na kanilang tinalakay ito at ipinaunawa sa inyo ang katotohanan. Sabi ng talata ay ganito, o hindi ba ganyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? Yan, kalinaw niya, hindi po ba? Tres, hindi ba ganinyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Yun ang sabi ng Apostol Pablo. Kung hindi po kayo, para makasiyak po kayo, kung meron kayong Biblia, sundan po ninyo yung binabasa ko. Ang tanong natin, sino ang hahatol? Yung pong mga lahi ng Diyos, anak ng Diyos. Sino ang hahatulan? Ito yung sinabi ni Pablo. Hindi ba ganyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? O hindi ba ganyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Yan, kasama po dyan si Satanas, katama po dyan. Nakisama kasi si Eli Soriano, at kanyang mga miyembro isinama. Ano pa magagawa po natin tungkol sa bagay na yan? Pero meron pa pong paraan. Sa dakong huli ng ating pagtalakay, maunawaan po ng lahat at bawat isa sa atin. Kaya meron binanggit dito, sanglibutan hahatulan. Pati mga anghel hahatulan. Aling mga anghel ito na sasailalim ng paglilitis sa hukuman ng Diyos at hahatulan, at ano ang magiging hatol? Titiyakan ko po sa inyo na maunawaan nyo sa ating patuloy na pagsubaybay sa ating paksa ng pag-aaral. Tunghayan po natin ang 2 Pedro, ang kapitulo ay 2 at ang versikulo ay 4. Mababasa po natin ang ganitong pangungusap sa ikatitiyak po natin sa mga bagay na ating pong pinag-aaralan. 2 Pedro, ang kapitulo ay 2 Pedro, ang kapitulo ay 2 at ang versikulo ay 4. Pasensya na po, mga kapatid, mga kalahi. Matanda na po kasi ang inyong kalahi, ang inyong matandang kalahi. Malabo na ang mata. Kaya lamang po talaga hindi natin maiiwasan na tayo ay magsalita ng mga salita ng Diyos. Ipangaral ang katotohanan. Kaya po kung magkamisa, nagkakamali na rin ako ng mga pagbanggit. Itinutuwid naman po natin. Anong sinasabi po ng talata na ating pong binabasa, na ating pong sinabi? 2 Pedro, kapitulo 2, at ang versikulo ay 4. Sabi ay ganito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad ng mga anghel, yan po, kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kanilang bukas at hahukay ng kadiliman ilaan sa paghuhukom, at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat ipinakaingatan ng Diyos na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang mga pita upang dalhin ang pagkagunaw ng sanglibutan ng magkakasama. Yun po yung sinasabi. Basahin na po ninyo kung ano ang matuwid na pagkabasang dapat na ating marinig. Madaling sabi, yung pong mga anghel na nagkasala sa Diyos, yun yung sinabi ni Pablo. Hindi ba ganyan nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel? Gaano ba kataas ang kalagayan ng mga naging anak ng Diyos? At alin ba yung naging anak ng Diyos? Meron na po tayong naging pagtalakay dyan. Dapat sa mga susunod na episode, atin pong ipauunawa kung alin ang talagang tunay na anak ng Diyos na binigyan ng mahalagang papel at gampanin sa araw ng paghuhukom upang hatulan ang sanglibutan, ang mga anghel, kasama si Satanas, kasama na itong mga nakisama kay Satanas, si Brother Eli Soriano. Ngayon ang tanong ay ito, mga kapatid at mga magulang, babasahin po natin ngayon
sa banal na kasulatan. Paano ba ang paraan? Paano ba ang mangyayari pagka ang tao'y nahatulan na? Halimbawa, katulad ng sinasabi na ating po narinig na hahatulan. Hahatulan, at kung mahatulan, ano ang magiging kapalaran ni Satanas at nung mga taong nakisali kay Satanas? Meron pong sinasabi ang banal na kasulatan. Sabi ko nga sa inyo, kailanman hindi nagkukulang ang Biblia sa pagpapaliwanag at pagsagot sa mga katanungan na nais nating bigyan ng linaw. Ano ba ang mangyayari sa mga nahatulan na ito kasama ang diablong si Satanas? Babasahin po natin Apokalipsis Kapitulo 20 at ang versikulo ay 10. Narito po ang sinasabi. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahihirapan araw at gabi kailanman. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya malinaw, nakita po natin kung ano ang hantungan ng mga taong hinatulan sa hukuman ng ating Panginoon Diyos. Makikisali ba kayo Diyos? Ano na ang nangyari sa mga paghihirap at paglilingkod natin kung kayo makikisali, kung tayo makikisali sa paghuhukom ng ating Panginoon Diyos at tayo mahatulan na gaya ng ating pong nabasa? Wala pong magiging silbi yung ating mga paghihirap. Dapat maunawaan po natin ang nakakikilabot na pangyayaring magaganap sa lahat ng humarap sa hukuman ng Diyos, nilitis at napatunayang nagkasala at patapos ay inihulog sa dagatang apoy. Lahat ng ito ay kaparusahan sa mga nagkasala sa ating Panginoong Diyos. May tanong tayo ngayon. Wala na bang paraan? Wala na po bang paraan upang mabago ang kapalaran ng mga taong ito na nakaharap sa malaking panganib at kaparusahan sapagkat nakisama kay Satanas sa hukuman upang sila mahatulan? Samantalang wala naman sanang dapat mangyaring katulad nito. Bakit nakisama? Yun ang isang hiwagang hindi po natin masasagot ngayon kung ano ang nasa kanilang kaisipan. Ngayon, kapagkat naganap na po ang ganitong pangyayari, nandun na tayo sa katanungan, wala na bang remedyo? Wala na bang paraan na makaiwas ang mga taong ito sa kaparusahan? Meron po. Tinuturo din po yan ang banal na kasulatan. At ito ay atin pong masusumpungan sa aklat ng Judas Kapitulo 1, versikulo 22 at 23. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Sapagkat dito magtutulong-tulong tayo kung papayag ang mga taong ito na nasa panganib ng kaparusahan. Kung papayag po sila, makakaiwas pa. Ano sabi ng talata 21, 22, 23 ng Judas? Ganito po ang ating mababasa. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. At ang iba ay inyong iligtas na inyong agawin sa apoy. At ang iba ay inyong kahabagan na may takot na inyong iwasan pati ng mga damit na dungisan ng laman. At ang iba ay inyong agawin sa apoy, ang iba ay inyong kahabagan, ang iba ay inyong iwasan, layuan, lalo na po yung mga nadungisan ng laman. Yun po yung sinasabi. Agawin, kahabagan, agawin sa apoy. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Para dun sa mga tao na nakagawa ng kasalanan, humarap sa hukuman ng Diyos, hinatulan ng kaparusahan sa dagatang apoy. May paraan pa na sinasabi ang banal na kasulatan. Anong paraan? Ito po yung huling talata natin babasahin ngayon. Ano yung paraan? Na sila ay mahango pa sa ganong kalagayan, sa ganong kapahamakan, sa ganong kakilakilabot na kaparusahan na kanilang sasapitin. Dahil po sa kanilang pakikiisa kay Satanas sa kanilang kapagsama sa hukuman ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan, Gawa, Kapitulo 26, at ang versikulo ay 18. Meron po tayong masusumpungang ganitong pangungusap. Ang wika ng talata, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay mangagbalik sa ilaw,
mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsipagtanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana ng kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Narinig po natin kung ano yung kinalakay natin. Simple lang po yung pagpapaliwanag ng iyong matandang kapatid. Pagkat kinakailangan pong maunawaan lamang ng lahat at bawat isa kung ano ang mga nangyayari sa buhay na ito na gaya ng ating pinag-aaralan o tinalakay ngayon. Ulitin ko po, para hindi kayo mag-alinlangan, ayan po, ano sinasabi ng litrato, ng larawan, sabay-sabay tayong huhukuman, kasali si Satanas. Sasali ba kayo? Nasa sa inyo po yun. Kung ang nais po niyo kapahamakan, kayo ang makapagdidesisyon sa inyong buhay. Samantala, meron po tayong nabasa na ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Meron pang paraan, meron pa pong pagkakataon upang mabago ang kapalaran ng mga taong kasama ni Eli Soriano at ni Satanas na huhukuman at parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod po nating pagtalakay at pag-aaral, patuloy po na ating tutuklasin ang mga kaparaanan upang makaiwas ang sino man sa atin sa kaparusahang naghihintay sa mga taong kikilala sa kanilang mga kanilang naging kasalanan. Magandang gabi po o magandang araw man at nubayad tayo ng Panginoon.